Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 541, Kabanata 541, kung hindi ka kumbinsido, huwag mag-atubiling lumaban sa lungguhit isa. Hindi malakas ang boses ni Bobby Aguilar, ngunit umabot ito sa pandinig ng lahat. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa harapan, nanlilisik si Keelan Taylor at ang iba pa. Dahan-daang tumayo si Keelan Taylor. Isang tabako ang nasa bibig niya gaya ng dati, at bakas sa mukha niya ang paghamak. Bobby Aguilar, nanalo ka nga, pero ano ang mahalaga? Walang pakialam na sabi ni Keelan Taylor. Nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar, at sinabi niya sa malamig na boses, ano ang ibig mong sabihin? Keelan Taylor sneered, natalo mo lang si Dexter Blair. Sa tingin mo ba ay nanalo ka na sa aming lahat? Sa palagay mo ay kwalipikado kang kunin ang mga tao. Pinaikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, ang kagalang-galang na Mr. Taylor, talagang babalik sa kanyang salita. Tumawa ng malakas si Keelan Taylor, si Dexter ang nangako sa iyo, hindi kami. Kailan pa ako pumayag sa mga kondisyon mo? Lalong lumakas ang galit ni Bobby Aguilar sa kanyang mukha. Huminga ng malalim, sinabi niya, ngayon ay talagang aalisin ko si Emily. Kung sino man ang maglakas loob na pigilan ako, papatayin ko sila. Ang laking bibig. Malamig na sabi ni Keelan Taylor. Sa isang kaway ng kamay ni Keelan Taylor, 12 ng tao na may mga baril ang sumugod. Hindi mabilang na itim na baril ang nakatutok kay Bobby Aguilar. Biglang lumitaw ang ilang makapangyarihang aura. Sa isang sulyap, dahan-daang lumapit kay Bobby Aguilar ang 8 martial artist. Bobby Aguilar, mamamatay ka dito ngayon, malamig na sabi ni Keelan Taylor. Pinagmasdan ni Bobby Aguilar ang karamihan, at mahigpit na kumuyam ang kanyang mga kamao. Keelan Taylor, taksil kang kontrabida. Hindi ka ba natatakot na masira ang reputasyon ng pamilya Taylor? Galit na sigaw ni Bobby Aguilar. Ngumisi si Keelan Taylor, nasisira ang reputasyon ng pamilya Taylor. Bobby Aguilar, sa tingin mo ba ay may maglalantad dito sa mga nangyayari? Sasabihin ko sa iyo, hindi mo kilala ang uri ng mga tao na kaharap mo. Tumingin si Bobby Aguilar sa mga tao at natanto na wala silang pakialam kung ano ang totoo o mali. Maaari kong mapanatili ang aking kasalukuyang estado ng hindi hihigit sa 5 minuto. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Imposible lang ang 5 minuto para patayin ang 8 martial artist. Kung ang isang martial artist ay determinadong tumakas, walang sino man ang madaling pumatay sa kanila. Hanggat tumagal sila ng 5 minuto, tiyak na mamamatay si Bobby Aguilar ngayon. Bobby Aguilar, dapat kang manatili. Maya-maya pa, 3 martial artist ang lumitaw. Ang 3 ay nakasuot ng puting damit, at ang logo ng Capital City Martial Arts Association ay nasa kanilang mga dibdib. Hindi ko inaasahan na darating ang mga tao mula sa Capital City Martial Arts Association. 11 martial artists, ito. Nakakatakot lang. Sa ganoong kapangyarihan, imposible ang pagtakas. Lalong lumungkot ang mukha ni Bobby Aguilar dahil hindi niya inaasahan na darating din ang mga taong ito. Bobby Aguilar, naiintindihan mo na ba? Walang pakialam na sabi ni Keelan Taylor. Kahit manalo ka, wala kang magagawa basta gusto ka naming patayin. Wala kang pagkakataong lumaban. Katulad ngayon, sino ang makakatulong sa iyo? Malamig na tiningnan ni Bobby Aguilar ang lahat, puno ng lakas ang kanyang katawan, sinabi sa malamig na boses, halika, ako, si Bobby Aguilar, walang takot. Bobby Aguilar, hindi kami tanga. Malamig na sabi ng isa sa mga martial artist. Sa maikling panahon, mawawala ang iyong lakas. Sa oras na iyon, magiging parang isda ka sa isang chopping board, at hindi na namin kailangang makipag-away sa iyo. Ang kutis ni Bobby Aguilar ay sobrang hindi magandang tingnan. Ang kanyang panloob na lakas ay nagsimula ng maglaho, mas mabilis kaysa sa naisip niya. Ang ganitong pamamaraan, na pilit na nagpapalakas ng lakas, ay magreresulta sa matinding pinsala. Noon, hindi na makakalaban ni Bobby Aguilar kahit isang ordinaryong martial artist, lalo pa ang isang grandmaster. Kung hindi ako nagkakamali, nauubusan ka na ng lakas.
Sabi ni Alonzo White na may malabong ngiti. Binabati kita sa iyong tagumpay laban kay Dexter ngayon, ngunit sa kasamaang palad, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, pakiramdam niya ay mabilis na kumupas ang lakas ng kanyang katawan, at lalong bumibigat ang kanyang katawan. Tuluyan nang bumagsak ang kanyang lakas ng martial artist, at kumalat ang sakit sa buong katawan ni Bobby Aguilar. Puff! Isang bibig ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Nakaluhod siya, sinusubukang tumayo, ngunit hindi niya magawa. Hahaha. Nang makita ito, tumawa ng malakas ang mga tao. Nawalan ng lakas ang batang ito na lumaban. Lahat, salakayin at patayin siya ng direkta. Isang hindi kilalang tao ang nanguna, nag-abot gamit ang isang palad, at isang nakakatakot na aura ang agad na nakatutok sa mukha ni Bobby Aguilar. Boom! Gayunpaman, sa sandaling ito, isang lilang apoy ang sumabog mula sa malayo, bumangga sa malakas na puwersa. Ang kinang na dapat ay sumugod kay Bobby Aguilar ay agad na nawala. WHO. Galit na sigaw ng caster. Nakakasuklem talaga kayo. Sa harap ng napakaraming tao, nagsasama-sama kayo para ay bully ang mahihina, hindi ba kayo nakakahiya? Isang malamig na boses ang dumating. Pagtingin mo, makikita mo ang Pavilion Master na nakatayo sa tabi ni Bobby Aguilar. Lord of Medicine God Pavilion. Kinaikit ng mga tao mula sa Capital City Martial Arts Association ang kanilang mga mata. Martha Evans, hindi mo mapoprotektahan si Bobby Aguilar ngayon. Tama, iisang tao ka lang, samantalang mayroon tayong 11 martial artists. Nanatiling hindi nagbabago ang mukha ng Pavilion Master, walang pakialam na nagsabi, ganun ba? Halika at subukan mo. Tinapakan ng Pavilion Master ang kanyang paa, at muling kumalat ang isang purple na aura. Martha Evans. Huwag kang maging mayabang dahil lang sa may pumoprotekta sa iyo. May sumigaw. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Ikaw lang ang walang mababago. Ang Pavilion Master ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang layunin sa pakikipaglaban ay itinakda. Dahil iyon ang kaso, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Sabay-sabay na umabant ang 11 martial artist, at nagsalubong ang aura ng magkabilang panig. Paano kung sumali ako? Sa sandaling ito, isa pang boses ang pumasok. Paglingon ko, dahan-daang lumabas ang isang matandang may puting buhok. Sa pagtingin sa matanda, bakas sa mukha ng mga tao sa eksena ang pagkalito. Sino ang matandang ito? Bakit hindi natin siya nakita kanina? Ewan ko ba, kung husgahan ang balto niyang itsura, magsasaka siya, di ba? Bakit may magsasaka dito? At paano siya nakapasok? Habang nag-uusap ang mga tao, biglang nagbago ang mga mukha ng mga martial artist. Ikaw si Jackson Harris. Bulalas ng isang tao. Jackson Harris. Ang Jackson Harris na kapantay ni Ignacio Burke. Bakit siya nandito? Hindi ba dapat nag-iisa siya? Nanatiling tahimik si Jackson Harris, dahan-daang humakbang para tumayo sa tabi ng Pavilion Master. Nakilala ko na si Mr. Harris dati. Bahagyang yumuko ang Pavilion Master. Tumango si Jackson Harris bilang tugon. Sa entablado, si Keelan Taylor at ang iba pa ay mas lalong pumangit. Hinampos niya ang mesa, tinuro si Jackson Harris, at pinagalitan, Jackson Harris, walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito. Mas mabuting huwag kang makialam. Tama, alam nating lahat na makapangyarihan ka, pero hindi ka Ignacio Burke. Isa ka lang martial artist. Wala kang mababago. Hindi tulad ni Ignacio Burke, si Ignacio ay pumasok sa battle zone at nagtataglay ng malaking kapangyarihan. Gayunpaman, si Jackson Harris ay palaging nag-iisa. Bagamat makapangyarihan siya, wala siyang koneksyon. Sumandal si Jackson Harris habang nakatalikod ang kanyang mga kamay, mahinahong nagsalita. Ngayon, tiyak na aalisin ko ang taong ito. Kung ang sinuman ay hindi tumatanggap nito, huwag mag-atubiling gumawa ng isang hakbang. Kabanata 542, Kabanata 542, ang galit ng aristocratic family. Ang tono ni Jackson Harris ay walang malasakit, ngunit puno ng pangingibabaw.
Ang dalawang martial marquee ay magkaharap laban sa 11 martial marquee, at sila ay tumigil saglit. Napag-usapan ng lahat ang tungkol sa walang kapantay na Jackson Harris. Sa pagsasalita, "Gusto kitang subukan," sabi ni Alonzo White habang humakbang siya pasulong. Bahagya niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, bahagyang nagsalita, "Jackson, dapat mong malaman ng malinaw na marami pa ring hindi alam sa mundong ito. Ikaw ay talagang malakas, ngunit hindi kinakailangang hindi magagapi. May mga langit sa kabila ng langit, mga tao sa kabila ng mga tao, bukod pa rito, walang mga martial saint sa mundong ito." Napakalaki ng impormasyong nakapaloob sa mga salita ni Alonzo White, at saglit itong nabigla sa lahat. Ang pagkakaroon ng martial saints ay nasa mundo pa rin. Tandaan na ang martial saints ay hindi nagpakita ng maraming taon. Bahagyang tumango si Jackson Harris at sinabing, "Tama ka, hindi ako matatalo, at sa katunayan, may mga martial saints sa mundong ito. Ngunit ang pakikitungo sa iyo, hindi dapat maging isang issue." Nanlamig ang mukha ni Alonzo White, at sumigaw siya, "Ako, si Alonzo, ay pumasok sa third-rank military marquee realm ilang taon na ang nakakaraan. Ngayon, makikita ko kung gaano kakaya." Pagkasabi nito, humakbang pasulong si Alonzo White at maraming liwanag ang kumikinang sa pagitan ng kanyang mga kamay. Sa susunod na sandali, nagpakawala ng napakalaking sigaw si Alonzo White, sinumpa niya si Jackson Harris ng rolling might. Tumayo si Jackson Harris habang nasa likod ang kanyang mga kamay, ang kanyang tingin ay kasing kalma ng isang sinaunang balon. Bahagyang itinaas niya ang kanyang payat na palad, at si Alonzo White, nakalapit lang, ay diretsyong napalunok. May malaking butas sa kanyang katawan, at nakahiga siya sa lupa nang walang anumang paggalaw. Natahimik agad ang eksena. Pinapatay ng isang sampal ang isang martial marquee. Anong nakakatakot na lakas? Ang mga ekspresyon ng karamihan ay medyo pangit. Pagkaraan ng maraming taon, tila bumuti muli ang lakas ni Jackson Harris. "Huwag kang mag-alala, hindi siya patay, ngunit malamang na hindi siya magigising ng ilang sandali," sabi ni Jackson Harris, na nakatayo habang ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran. "Kung may gustong lumipat, handa ako dito." Nilibot ng tingin ni Jackson Harris ang lahat ng naroroon. Tahimik ang eksena, at walang nang ahas na magsalita. "Jackson Harris, hindi ka ba masyadong lalayo?" Malamig na sabi ni Keelan Taylor. "Sa tingin mo ba ay hindi ka kayang harapin ng aking pamilya Taylor?" Napatingin si Jackson Harris kay Keelan Taylor at sinabing, "Maaari kang mag-imbita ng isang martial saint na patayin ako, ngunit kailangan kong kunin ang tao ngayon." "Ikaw." Kinagat ni Keelan Taylor ang kanyang mga ngipin. Malinaw, lahat ng naruroon ay hindi napigilan si Jackson Harris. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Jackson Harris. Yumuko siya at tumingin kay Bobby Aguilar. Medyo lumabo ang kamalayan ni Bobby Aguilar, ngunit pilit pa rin siyang kumapit. "Senior Jackson Harris, pwede mo bang, tulungan mo akong isama si Emily?" Nagawa ni Bobby Aguilar na sabihin. Bago sumagot si Jackson Harris, isang kinatawan mula sa Capital City Martial Arts Association ang sumulong, na nagsasabing, "Jackson Harris, gusto naming ibalik si Emily Taylor sa Capital City Martial Arts Association. Maglakas loob ka." Nang marinig ni Bobby Aguilar ang mga salita, nanlaki ang kanyang mga mata sa galit. Sinubukan niyang bumangon, ngunit nakita niyang hindi siya makagalaw. "Ito ay isang desisyon mula sa aming mga nakatataas. Umaasa kaming hindi makikialam si Mr. Harris." Nagpatuloy ang kinatawan ng Capital City Martial Arts Association. Habang nagsasalita siya, ipinakita nila ang isang dokumento. Hiniling nga ng dokumento na dalhin si Emily Taylor sa Martial Arts Association, ngunit hindi nito sinabi ang dahilan. Napatingin si Jackson Harris kay Bobby Aguilar at sinabing, "Ito ang sarili mong negosyo, hindi kita matutulungan." Ibinuka ni Bobby Aguilar ang kanyang bibig, ngunit walang masabi sandali. Oo, ito ay kanyang sariling issue. Nagawa na siya ni Jackson Harris ng isang malaking pabor sa pamamagitan ng pagpapahiram ng isang kamay. Capital City Martial Arts Association, mas mabuti pang huwag mo nang isipin si Emily,
sabi ni Bobby Aguilar sa mga ngiping nagngangalit. Kung hindi, tiyak na papatagan ko ang iyong samahan. Hindi pinansin ng mga tao ng Capital City Martial Arts Association si Bobby Aguilar. Nakatingin lang kay Jackson Harris sa harap nila. Pagbutihin mo muna, bulong ng Pavilion Master. Ibinuka ni Bobby Aguilar ang kanyang bibig, may gustong sabihin, ngunit nalaman niyang hindi siya makapagsalita. Lalong dumilim ang tanawin sa harapan niya. Sa wakas, nilamon ng kadiliman ang lahat sa harap ni Bobby Aguilar. Tara na, sabi ni Jackson Harris, na nakatingin sa Pavilion Master. Bahagyang tumango ang Pavilion Master, at umalis silang dalawa sa eksena kasama si Bobby Aguilar sa ilalim ng tingin ng lahat. Nang makarating sila sa pinto, biglang tumigil ang Pavilion Master. Napatingin siya kay Keelan Taylor at sinabing, Mr. Taylor, hayaan mo akong mag-alok sa iyo ng isang salita ng payo. May oras pa para mag-back out ngayon, kung magpapatuloy ka, it will be beyond redemption. Kapag si Bobby Aguilar ay ganap na nag-mature, ito ay magiging isang hindi pa nagagawang sakuna para sa pamilya Taylor. Malamig na sinabi ni Keelan Taylor, huwag kang mag-alala, gusto kong makita kung gaano kahuse itong si Bobby Aguilar na magdala ng kapahamakan sa pamilya Taylor. Malapit na, huwag magmadali, malamig na sabi ng Pavilion Master. Pagkatapos nito, huminto siya sa pagtagal, at umalis kasama si Bobby Aguilar. Walang sino man ang makakaasa na magtatapos sa ganito ang kasal. Bagamat hindi may sama ni Bobby Aguilar si Emily Taylor, sa pagkakataong ito ay tinamaan niya ng husto ang pamilya Taylor, dahilan upang mawala ang mukha ng dalawang dakilang pamilyang ito. Nakakagalit, nakakagalit. Namumula ang mukha ni Keelan Taylor at nanginginig ang kanyang mga pisngi. Sa pagkakataong ito, tiyak na masisira ang mukha ng pamilya Taylor. Anak ko. Mabilis na tumakbo si Riley Blair sa harapan ni Dexter Blair. Dalhin mo na ang anak ko sa ospital. Sigaw niya. Sumugod ang ilang lalaki, hawak si Dexter Blair at mabilis na umalis sa lugar. Pinagmasdan ni Emerson Holmes ang eksena sa kanyang harapan, mas lumalakas ang hangarin ng pagpatay sa kanyang mga mata. Mr. Taylor, dapat patayin si Bobby Aguilar sa lalong madaling panahon. Sabi ni Emerson Holmes. Kasabay nito, ipapaalam ko ito sa mga nakatataas sa Capital City Martial Arts Association tungkol dito. Gayunpaman, hindi pinansin ni Keelan Taylor ang kanyang mga salita, at malamig na sinabi, Emerson Holmes, hindi mo ba sinanay ang disipulong ito? Ibinuka ni Emerson Holmes ang kanyang bibig para ipagtanggol, Mr. Taylor, huwag mong maliitin si Bobby Aguilar, siya. Huwag kang gumawa ng dahilan para sa iyong pagkabigo. Malamig na sabi ni Keelan Taylor. Nagngangalit si Emerson Holmes at sinabing, Mr. Taylor, kapag gumaling na si Bobby Aguilar, tiyak na pupunta siya sa pamilya Taylor. Talagang hindi siya susuko kay Emily. Mabuti. Malamig na sabi ni Keelan Taylor. Gusto kong makita kung anong mga kakayahan ang mayroon siya para alisin si Emily. Mr. Taylor, we will have to take Miss Taylor with us transiently. Lumapit at sinabi ang Martial Marquis mula sa Capital City Martial Arts Association. Ngumuso si Keelan Taylor, para saan? Ano, paprotektahan mo ba siya? Ito ay isang utos mula sa mga nakatataas, kami ay responsable lamang sa pagpapatupad nito. Sana maintindihan ni Mr. Taylor, sabi ng mga lalaki. Si Keelan Taylor ay medyo hindi nasisiyahan, ngunit hindi na nagsalita pa. He waved his hand dismissively, tapos tumahimik. Sa kabilang side, ang Pavilion Master at Jackson Harris ay umalis sa Capital City kasama si Bobby Aguilar. Habang nasa daan, same time na sinabi ng Pavilion Master, kapag nagising si Bobby Aguilar, tiyak na pupunta siya sa pamilya Taylor para humingi ng isang tao. Sinulyapan ni Jackson Harris ang Pavilion Master, at sinabing dahan-dahan, hindi na kailangang magmadali. Nakita namin pareho kung paano gumanap si Bobby Aguilar ngayon. Sa pilitan siyang pumasok sa kaharian ng Martial Marquis gamit ang isang lihim na pamamaraan, walang sinuman sa mga naruroon ang makakapigil sa kanya. Kung siya ay tunay na tumungo sa kaharian ng Martial Marquis, sino ang makakapigil sa kanya noon? Maging ang pamilya Taylor ay kailangang timbangin ang mga pagpipilian nito.
Kabanata 543, Kabanata 543, kinuha si Emily Taylor. Dito, ang Pavilion Master ay nagbahagi ng parehong opinyon bilang Jackson Harris. Matapos puwersahang pumasok si Bobby Aguilar sa military marquee realm, muntik na niyang talunin si Dexter Blair, isang anak ng isang maharlikang pamilya. Hindi lamang si Dexter Blair ang nagtataglay ng mga kasanayan sa paglilinang ng pamilya Blair, ngunit minana rin niya ang pamana ng Capital City Martial Arts Association. Kahit na sa ilalim ng gayong kapakipakinabang na mga kondisyon, siya ay pinaglaruan ni Bobby Aguilar, pabayaan ang isang regular na marquee ng militar. Sabay silang bumalik sa Divine Alchemist Pavilion. Ang mga epekto ng pilit na pagpapahusay ni Bobby Aguilar sa kanyang lakas ay medyo seryoso. Kung hindi maingat, maaaring makaapekto ito sa kanyang pundasyon. Sa makatuwid, sa mga ilang araw na ito, halos lahat ng oras ng Pavilion Master ay inilaan sa pag-aalaga kay Bobby Aguilar, na nagsisikap na mabawasan ang epekto. Samantala, nayanig ang Capital City. Halos lahat ay tinatalakay ang malaking digmaan sa pagitan nina Bobby Aguilar at Dexter Blair. Bilang anak ng pamilya Blair, si Dexter Blair ay may malaking reputasyon. Ang kabiguan na ito ay naging isang katatawanan. Mula ngayon, ang pagkatalo kay Bobby Aguilar ay maaari lamang sa pamamagitan ng pagsupil sa kaharian. Palihim na napabuntong hininga si Ricardo Bowman at ang iba pa sa kanilang mga puso. Bilang tagapagmana ng mga maharlikang pamilya, hindi sila naniniwalang mas malakas sila kay Dexter Blair. Siyempre, may mga exception. Gaya ng anak ni Keelan Taylor, si Dominic Taylor. Siya ang kinikilalang nangungunang henyo, ngunit hindi pa siya gaanong lumaban at walang nakakaalam ng kanyang tunay na lakas. Ang pattern sa Capital City ay lubhang komplikado at walang nakakaalam kung gaano karaming mga mababang tagapagmana ng mga aristokratikong pamilya ang nakatago sa mga anino. Pamilya Blair sa Capital City. Si Riley Blair ay nanatili sa tabi ni Dexter Blair buong araw, masikap siyang inaalagaan. Espesyal niyang inimbitahan ang isang propesyonal na nursing team mula sa ibang bansa, partikular na para pangalagaan si Dexter Blair. Sa pagtingin sa malubhang na sugatan na si Dexter Blair na nakahiga sa kama, ang kutis ni Riley Blair ay lubhang madilim. Bobby Aguilar, na-provoke mo na ako. Malamig na sabi ni Riley Blair. Kung gaano karaming kapangyarihan ang maaaring pakilusan ng pamilya Blair kung magagalit, walang sino man ang malinaw. Ngunit ang lahat ay naghihintay sa aksyon ng pamilya Blair. Pamilya Taylor. Si Keelan Taylor ay nakaupo sa kanyang pag-aaral, ang kanyang mukha ay mas malamig kaysa dati. Sa sandaling ito, pumasok sa pinto ang military advisor ni Keelan Taylor. Naimbestigahan mo na ba ito ng maigi? Napatingin si Keelan Taylor sa advisor at nagtanong. Magalang na sagot ng advisor, upang masagot ang tanong ni Mr. Taylor, ang Capital City Martial Arts Association ay tila napaka-recent tungkol sa usapin ni Miss Taylor. Natatakot ako na kailangan mong pumasok ng personal kung mag-iimbestiga tayo ng maigi. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Keelan Taylor. Biglang inalis ng Capital City Martial Arts Association si Emily Taylor, na ikinagulat ng lahat. Bago ito, si Emily Taylor ay walang malalim na pakikipag-ugnayan sa Capital City Martial Arts Association. Ito ay talagang kakaiba. Hinawakan ni Keelan Taylor ang kanyang baba. Mr. Taylor, sa tingin ko ang dapat nating pagtuunan ng pansin sa ngayon ay ang isyu kay Bobby Aguilar. Paalala ng advisor. Kumakalat na ngayon ang mga alingaw-ngaw sa labas na kung hindi mamatay si Bobby Aguilar, tiyak na babangon siya sa lahat ng mga pangunahing pamilya sa hinaharap, tulad ng ginawa ni Ignacio Burke, o higit pa sa kanya. Mataimtim na sabi ng advisor. Keelan Taylor scoffed, ang kasalukuyang posisyon ni Ignacio Burke ay dahil lamang sa kapaligiran sa nakaraan. Kung hindi, isa lang siyang martial artist. Ang tagapayo ay hindi sumang-ayon o hindi sumang-ayon, ngunit siya ay bahagyang nag-aalala sa kanyang puso. Mr. Taylor, naisip mo na ba na kung si Bobby Aguilar ay papasok sa maalamat na Martial Saint Realm, anong uri ng kapangyarihan ang mayroon siya? Tanong ng advisor sa mataimtim na tono. Sumulyap si Keelan Taylor sa advisor at nginisyon, imposible,
walang martial saint sa loob ng maraming taon. Bumantong hininga ang advisor, mahirap talaga, pero hindi imposible. Kung talagang haantong siya sa kaharian ng martial saint, kailangan nating muling isaalang-alang ang isyung ito. Hindi ito itinanggi ni Keelan Taylor. Kung lumitaw ang isang martial saint, hindi ito isang bagay na maaaring harapin ng mga pangunahing pamilya. Sa oras na iyon, ang mga nakatataas ng pyro ay malamang na magbibigay kay Bobby Aguilar ng berdeng ilaw. Huwag kang mag-alala, ang pinaka-naghihirap sa pagkakataong ito ay hindi kami, kundi ang pamilya Blair. Nagsindi ng tabako si Keelan Taylor. Si Riley Blair ay gagawa ng isang malaking hakbang sa lalong madaling panahon. Maghintay at tingnan natin. Bahagyang tumango ang tagapayo ng militar at sinabing, maaari nating ipaalam sa Great Saint Sect na samantalahin ni Joshua Hess ang pagkakataong patayin si Bobby Aguilar. Saglit na nag-isip si Keelan Taylor, pagkatapos ay sinabing, ikaw ang mag-ayos. Oo, Mr. Taylor. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Nanatiling walang malay si Bobby Aguilar nang walang anumang senyales ng paggising. Gayunpaman, sa mga araw na ito, ang buong martial arts forum ay napakasigla. Kahit na sinubukan ng pamilya Blair at ng pamilya Taylor na pigilan ang balita, hindi nila maitago ang katotohanan. Hindi lang nila nagawang supuin ang balita, marami ring video ang kumalat. Nang makitang hinahampas si Dexter Blair, nagulat ang mga tao sa martial arts forum. Ang Dexter Blair pala na ito ay hindi kasing ganda ng kanyang hitsura. Kalokohan, minsan na akong nakaharap kay Dexter Blair, ang kanyang kapangyarihan ay malalim at siya ay talagang isa sa mga nangungunang manlalaro sa Capital City. Tama, maraming henyo sa Capital City ang natalo kay Dexter Blair, ang pagkatalo niya sa pagkakataong ito ay nagpapatunay lamang na mas malakas si Bobby Aguilar. Maraming taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang isang lalaking tulad ni Bobby Aguilar. Isang ordinaryong tao lang mula sa River City, ngunit ngayon ay tinatalo niya si Dexter Blair, mahirap isipin. Mula ngayon, idol ko na si Bobby Aguilar. Sa loob ng ilang panahon, itinuturing ng maraming kabataang martial artist sa martial arts forum si Bobby Aguilar bilang isang Diyos. Lalo na yung mga martial artist na walang makabuluhang background. Sa pagtingin sa mga post sa forum, lumubog ang mukha ni Riley Blair. Bobby Aguilar, nawala mo ang aking pamilya sa Blair. Nagnganga ang mga ngipin ni Riley Blair. Mr. Blair, nandito ang patriarch. Maya-maya lang, may bumangga. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Riley Blair. Babango na sana siya nang makita niya ang isang matandang lalaki, halos 80 taong gulang, na pumasok mula sa labas. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang tunay na pinuno ng pamilya Blair, si Cory Blair. Sinundan siya ng ilang tao, isa sa kanila ay ang sariling kapatid ni Riley, si Bryce Blair. Dad, ikaw, bakit ka nandito? Mabilis na bumangon si Riley at sinabi sa mahinang boses. Malamig na sinulyapan ni Cory Blair si Bryce Blair, itinaas ang kamay, at sinampal ito. Naiwan ang sampal na tumutunog sa tenga ni Riley. Hinawakan niya ang kanyang mukha, walang lakas ng loob na magsalita. Ang isang malaking basura ay nagsilang ng isang maliit na basura. Malamig na sabi ni Cory Blair. Sinulyapan niya ang kalahating patay na si Dexter Blair na nakahiga sa kama at malamig na sinabi, kayong dalawa ay mga basura, ganap na nakakahiya sa pamilya Blair. Tay, ako. Haharapin ko ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Nagmamadaling sabi ni Riley Blair. Malamig na tumawa si Bryce Blair at sinabing, sa tingin ko, hindi mo rin mahawakan ang bagay na ito. Ipaubaya mo na sa akin. Nang marinig ito, tumaas ang pagkabalisa ni Riley. Alam ng lahat na mas gusto ng patriarch si Bryce at palaging minamaliit si Riley. Kung ibibigay ang bagay na ito kay Bryce, bumagsak ang katayuan ni Riley sa pamilya Blair. Hindi lang yan, pati sarili niyang anak madadami. Tay, magtiwala ka sa akin, aayusin ko ito kaagad. Nag-aalalang pakiusap ni Riley Blair. Si Cory Blair ay malamig na tumingin kay Riley at sinabing, alam mo ba kung ano ang iyong pinakamalaking halaga? Ibinuka ni Riley ang kanyang bibig, saglit na hindi alam kung ano ang sasabihin.
Malamig na ngumuso si Cory Blair at sinabing, ang tanging halaga mo at ng iyong anak ay ang pakikipag-alyansa sa pamilya Taylor sa pamamagitan ng kasal. Ang makapagpakasal kay Miss Taylor. At ang resulta. Ang kasal ay isang gulo at naging sanhi ng pagkawala ng mukha ng aming pamilya Blair. Namutla ang mukha ni Riley, at nagnganga ang kanyang mga ngipin at bamulong, Tay, bigyan mo ako ng ilang araw. Ako, aayusin ko ang dalawang bagay na ito. Nangangako ako na hindi tatanggalin ng mga Taylor ang kasal, at si Bobby Aguilar, ay tiyak na mamamatay. Kabanata 544, Kabanata 544, ang Ultimate Martial Arts sa Lungguhit 1. Malamig na bumantong hininga si Cory Blair, humakbang pa atros habang nasa likod niya ang mga kamay, na nagsasabing, Riley, ito na ang iyong huling pagkakataon. Kung hindi mo kaya, ibigay mo kay Bryce. Matapos ihagis ang mga salitang ito, tumalikod si Cory Blair at lumabas. Ang pangit ng mukha ni Riley sa sukdulan. Hindi niya napigilan ang pagkaim ng mga kamao at pagngangalit ng mga ngipin. Wala siyang choice kundi sisihin si Bobby Aguilar sa kawalang interes ng kanyang ama. Bobby Aguilar. Sisiguraduhin kung mamamatay ka. Malamig na sabi ni Riley. Sa isang kisap mata, isang buong linggong walang malay si Bobby Aguilar. Sa kabutihang palad, inalagaan siya ng Pavilion Master, at halos hindi nasaktan ang katawan ni Bobby. Sa wakas, tanghali sa araw na ito, nagising si Bobby na tulala. Pagtingin sa pamilyar na paligid, medyo nataranta si Bobby saglit. Gising na. Ang boses ng Pavilion Master ay nagmula sa isang tabi. Biglang natauhan si Bobby. Dali-dali siyang bumangon at sinabing, Lord Pavilion Master, nasaan si Emily? Nasaan siya ngayon? Hinay pa ng Pavilion Master ang medicinal soup sa kanyang kamay, at sinabing, inumin mo muna ang iyong gamot. Wala sa mood si Bobby para sa gamot, at sabik niyang sinabi, Lord Pavilion Master, kailangan kong makita agad si Emily. Natahimik sandali ang Pavilion Master, pagkatapos ay inilagay niya ang gamot sa isang tabi at sinabing, siya ay kasalukuyang nasa Capital City Martial Arts Association. Kung tungkol sa eksaktong dahilan, hindi ko malinaw. Noon lang naalala ni Bobby ang lahat ng narinig niya bago siya nawalan ng malay. Namutla ang mukha niya, at dali-dali siyang umupo sa kama. Paano kaya? Pupunta ka ba doon para mamatay? Malamig na sabi ng Pavilion Master. Kinagat ni Bobby ang kanyang mga ngipin at sinabing, kahit na mamatay ako, hindi ako pwedeng umupo na lang. Dapat alalahanin mo muna ang sarili mo. Malamig na sabi ng Pavilion Master. Si Emily Taylor ay ang miss ng pamilya Taylor, at ang kanyang sitwasyon ay mas mahusay kaysa sa iyo. Sa ngayon, dapat kang mag-alala tungkol sa kung paano mo haharapin ang galit ng pamilya Blair at Taylor. Natahimik sandali si Bobby. Bagamat iyon ang sinabi niya, imposibleng hindi mag-alala. Huwag mag-alala, hihilingin ko sa isang tao na magtanong tungkol sa Capital City Martial Arts Association. Sabi ng Pavilion Master. Nagpakawala ng hininga si Bobby na kanina pa niya pinipigilan at tumango, salamat, Lord Pavilion Master. Kahit nabalisa si Bobby, alam niya na ang Capital City Martial Arts Association ay isang lugar na mas delikado pa kaysa sa pugad ng dragon o yungib ng tigre. Sa sarili niyang lakas, hindi niya posibleng maagaw ang sinuman. Kung hindi lang sa nakaraang laban ni Dexter Blair, baka patay na siya. Ang mga pamilyang Taylor at Blair lamang ang magbubuwi sa kanya ng kanyang buhay. Umupo si Bobby mula sa kama. Ginalaw-galaw niya ang kanyang katawan, at bukod sa medyo nanigas siya, hindi siya masyadong nakaramdam ng hindi komportable. Tara, sumunod ka sa akin, hinihintay ka ni Mr. Harris. Sabi ng Pavilion Master. Jackson Harris. Naisip ni Bobby itong senior. Kung hindi dahil sa kanyang pakikialam, ang sitwasyon ay nasa matinding kahirapan. Sumunod si Bobby sa likod ng Pavilion Master at naglakad patungo sa likod na burol ng Divine Alchemist Pavilion. Sa oras na ito, nakaupo si Jackson Harris sa burol na nakapikit at nagpapagaling. Sa nakalipas na ilang araw, halos araw-araw nakaupo si Jackson Harris sa burol, nakaupo lang doon. Mr. Harris. Ang boses ng Pavilion Master ay nagmula sa likuran.
Dahan-daang ipinihit ni Jackson Harris ang kanyang ulo at pabirong umiling, sinabing, "Pavilion Master, hindi gaanong magkaiba ang edad mo at ako, hindi angkop ang pagtawag sa akin na Mr. Harris." Dito, ngumiti lang si Martha Evans at walang sinabi. Magkasing edad man ang dalawa, nagmukha silang lolo at apo sa kanilang hitsura. Pagbati kay Senior Harris. Humakbang si Bobby at bahagyang yumuko. Tumango si Jackson Harris at sinabing, "Gising ka na, maupo ka." Umupo si Bobby sa tapat ni Jackson Harris. "Salamat, Mr. Harris, sa iyong kabutihan." Yumuko si Bobby. Hindi ito sinagot ni Jackson Harris, ngunit nagtanong, "Ano ang iyong mga plano ngayon?" Nagsalubong ang mga kilay ni Bobby, at malamig niyang sinabi, "Kailangan ko munang iligtas si Emily. Nakakulong siya ngayon sa Capital City Martial Arts Association. Paano kung hindi mo siya mapaalis?" Nagpatuloy si Jackson Harris. Walang pagdadalawang isip si Bobby na malamig na sumagot, "Kung gayon, sisirain ko ang Capital City Martial Arts Association." Nang marinig ito, hindi napigilan ni Jackson Harris na haplosan ang kanyang balbas at tumawa. "Noon, ako ay katulad mo, ipinanganak na mababa at determinadong baguhin ang lahat," dahan-daang sabi ni Jackson Harris. "Sa aking paningin, ang Capital City Martial Arts Association at ang mga aristokratikong pamilya ng Capital City ay hindi nararapat na banggitin." Kumunot ang noo ni Bobby, medyo naguguluhan, at sinabing, "Senior Harris, may sama ka rin ba sa Capital City Martial Arts Association?" Tumingin si Jackson Harris kay Bobby at sinabing, "Hindi lang ito sama ng loob. Nakapatay ako ng hindi bababa sa 10 marquee level na martial artist mula sa Capital City Martial Arts Association. Noon, gusto ko ring sirain ang Capital City Martial Arts Association. So, bakit mo piniling umatras mamaya?" Labis na naguluhan si Bobby. Si Jackson Harris, na kilala bilang pinakamalakas na tao sa Pyro, ay maaaring pinilit man lang ang Capital City Martial Arts Association na yumuko sa kanyang mga kakayahan, tama ba? Tumingin si Jackson Harris sa malayo na parang inaalala ang isang nakaraang karanasan. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik niyang sinabi, "Napagtanto ko kalaunan na wala akong mababago." Nagbago ang mukha ni Bobby, at mabilis siyang nagtanong, "Kaya kahit na wala kang magagawa laban sa Capital City Martial Arts Association?" Oo, walang itinago si Jackson Harris. Habang lumalim ka, mas napagtanto mo kung gaano kakilakilabot ang Capital City Martial Arts Association, at kung gaano kalalim ang tubig ng Capital City. Kaya nga, sa huli, pinili kong tumakas at magtago. Lalong naging hindi magandang tingnan ang mukha ni Bobby, at lalo siyang naguguluhan sa kanyang puso. Bakit walang kapangyarihan si Jackson Harris? Huwag maliitin ang lakas ng mga maharlikang pamilya ng Capital City at ng Capital City Martial Arts Association, sabi ni Jackson Harris. Sila ay tumayo ng hindi natinag sa loob ng maraming taon, at naging pinakamataas na santuwaryo sa puso ng mga martial artist. Itinuturing ng lahat na isang karangalan ang pagsali sa Martial Arts Association. Ito ay humantong din sa pinakanamumukod tanging grupo ng mga henyo mula sa buong paligid na naglilingkod sa Capital City Martial Arts Association. Sa puntong ito, tumango rin ang Pavilion Master sa gilid, na nagsasabing, "Mr. Tama si Harris, ang lakas ng Capital City Martial Arts Association ay mas malaki kaysa sa iyong naiisip. Bilang karagdagan sa mga mapagkukunan ng paglilinang na makikita mo sa mundo, mayroon din silang napakatibay na pundasyon." Nanatiling tahimik si Bobby, nakikinig sa mga opinyon ng dalawang nakatatanda. "Bobby, hayaan mong tanungin kita sa iyong impresyon, ano ang pinakamalakas na kaharian?" Tanong ni Jackson Harris. Mataimtim na sinabi ni Bobby, "Narinig ko na ang Martial Saint Realm, ngunit narinig ko na ang marquee level na ngayon ang pinakamataas." Tumango si Jackson Harris, "Sa katunayan, ang marquee ang kasalukuyang rurok. Gayunpaman, ang konklusyong ito ay hindi naaangkop sa Capital City Martial Arts Association." Biglang nagbago ang mukha ni Bobby, at nagmadali siyang nagtanong, "Pwede bang may martial saints ang Capital City Martial Arts Association?"
Hindi sumagot si Jackson Harris, ngunit sinabi lamang, maiintindihan mo sa hinaharap. Ang mukha ni Bobby ay naging sobrang pangit, at ayon sa mga salita ni Jackson Harris, wala ba siyang pag-asa? Kung kahit si Jackson Harris ay masyadong negatibo, paano si Bobby? Huwag kang masyadong mag-alala, biglang inibon ni Jackson Harris ang paksa. Tumingin siya kay Bobby at sinabing, tiyak na hihigit sa akin ang mga tagumpay mo sa hinaharap. Marahil, ikaw ang makakabasag ng deadlock. Kabanata 545, Kabanata 545, Sino nga ba ang aking ama? Isa. Hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na matigilan. Siya ba ang bumasag ng deadlock? Ngunit ngayon, si Bobby Aguilar ay hindi kahit isang military marquee, kaya paano siya makikipagkompetensya sa Capital City Martial Arts Association? Pag-isipan mong mabuti ang kapangyarihang taglay mo pagkatapos mong tumuntong sa military marquee realm. Mataimtim na sabi ni Jackson Harris. Biglang naalala ni Bobby ang kalagayan niya nang pilitin niyang humakbang sa military marquee realm. Ang ganoong uri ng kapangyarihan ay lubos na nagtiwala sa kanya. Naisip pa niyang walang sinuman sa ilalim ng langit ang makakatalo sa kanya. Kahit na higit sa 10 military marquises ang kaharap niya, walang pakialam si Bobby. Sa sandaling pumasok ka sa military marquee realm, ang lahat ay magbabago para sa mas mahusay, sabi ni Jackson Harris. Ngunit mag-ingat ka, hindi ka nila hahayaang makapasok sa military marquee realm ng ganoon kadali. Huminga ng malalim si Bobby at sinabing, Mr. Harris, naiintindihan ko. Tumango si Jackson at sinabing, young man, work hard. Nanatiling tahimik si Bobby. Naunawaan niya ang katotohanan, ngunit ngayon ang tanging naiisip niya ay si Emily Taylor. Hindi niya maintindihan kung bakit si Emily, na dapat niyang alisin, ay kinuha sa halip ng Capital City Martial Arts Association. Pagbalik niya sa tirahan ng matanda, matagal na hindi mapakali ang puso ni Bobby. Kapag nakapasok na ako sa military marquee realm, magbabago ang mga bagay-bagay. Nagngagat ang mga ngipin ni Bobby. Paulit-ulit niyang iniisip, ngunit nahihirapan pa rin siyang tanggapin sa kaibuturan. Ngunit sa ngayon, walang ibang paraan si Bobby kundi ang maghintay sa balita ng Pavilion Master. Sa buong araw, walang mood si Bobby para magtanim. Kinabukasan, ang Pavilion Master ay nagpadala ng isang tao sa Capital City Martial Arts Association upang magtanong tungkol sa balita. Hanggang sa gabi na sa wakas ay dumating ang Pavilion Master sa tirahan ng Elder. Nagmamadaling tumayo si Bobby at sinabing, Panginoong Pavilion Master, kumusta ito? Natahimik saglit ang Pavilion Master, at pagkatapos ay nagsabi, napakagandang trabaho ng Capital City Martial Arts Association sa paglihim ng mga bagay-bagay. Hindi ko alam ang pakay nila. Lalong nagdilim ang mukha ni Bobby. Kahit ang Pavilion Master ay walang balita. Paano kaya ito? Hindi. Biglang tumayo si Bobby. Malamig niyang sinabi, kailangan kong pumunta kaagad sa Capital City Martial Arts Association para malaman kung ano ang nangyayari. Sinulyapan ng Pavilion Master si Bobby at sinabing, sa tingin mo ba sa pagpunta roon, malalaman mo ang katotohanan? Ibinuko ni Bobby ang kanyang bibig, nakaramdam ng kawalan ng magawa. Pabagsak siyang humiga sa kama, hindi alam ang gagawin saglit. Maghintay hanggang sa tumuntong ka sa military marquee realm. Ako mismo ay pupunta sa Capital City bukas at subukang mag-imbestiga muli, sabi ng Pavilion Master. Bumantong hininga si Bobby at sinabing, iyon lang ang magagawa ko. Kinabukasan. Maagang umaga, umalis ang Pavilion Master sa Divine Alchemist Pavilion at tumungo sa Capital City. Samantala, nagsimulang mabalisa ang puso ni Bobby. Hanggat ako ay tumuntong sa military marquee realm, magkakaroon ng punto ng pagbabago. Paulit-ulit na inuulit ni Bobby ang pariralang ito sa kanyang sarili. Medyo matagal nang hindi kumalma ang kanyang kalooban, at sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya si Emily Taylor. Lalo nitong naging desperado si Bobby, sabik na makapasok sa military marquee realm nang walang pagkaantala. Ngayong nasa Divine Alchemist Pavilion pa siya, walang paraan para umunlad si Bobby.
Sa kasalukuyang estado ni Bobby, ang mga halamang gamot o mapagkukunan lamang ng millennia na gulang gaya ng spiritual springs at dark energy graves ang maaaring magbigay ng anumang pagpapabuti. Kaya, maaari na lamang magplano si Bobby na umalis at subukan ang kanyang kapalaran sa labas. Nang gabing iyon, sa wakas ay bumalik ang Pavilion Master mula sa Capital City. Nang makita niya ang Pavilion Master, sabik na tumakbo si Bobby. Lord Pavilion Master, may balita ba? Nag-aalalang tanong ni Bobby Aguilar. May bakas ng panghihinayang, umiling ang Pavilion Master at sinabing, wala pa ring balita. Kahit na ang mga miyembro ng pamilya Taylor ay hindi alam kung ano ang ginagawa ng Capital City Martial Arts Association. Nang marinig ito ni Bobby, hindi maiwasang magalit. Para sa pamilya Taylor, wala silang pakialam sa buhay o kamatayan ni Emily. Galit na sabi ni Bobby. Tinatrato ni Killan Taylor si Emily bilang isang tool, at si Hugh Taylor ay isang mahinang basura. Paano sila naaabala sa kung ano ang sinusubukang gawin ng Capital City Martial Arts Association? Nang makita ang halos galit na kalagayan ni Bobby, hindi alam ng Pavilion Master kung ano ang gagawin sandali. Damn it, kung wala tayong mahanap, ako na mismo ang pupunta sa Capital City Martial Arts Association. Malamig na sabi ni Bobby. Gusto nila akong mahuli, di ba? Pagkatapos ay hahayaan ko silang mahuli ako, at hindi ako naniniwala na hindi ako makakahanap ng anumang balita. Bobby, huwag kang pabigla-bigla, sumimangot ang Pavilion Master at sinabi. Madaling sabihin na huwag maging pabigla-bigla, ngunit sino ang makakatagal kung ang buhay o kamatayan ng isang mahal sa buhay ay hindi tiyak? Ang bawat tao'y may malambot na lugar, at si Bobby ay walang pagbubukod. Hanggat naaantig ang kanilang kahinaan, walang sinuman ang mananatiling kalmado. Baka alam ko ang dahilan. Sa sandaling ito, may biglang pumasok mula sa labas. Ito ay walang iba kundi si Mike Taylor. Ang pagkakita kay Mike Taylor ay parang nakakita ng isang miyembro ng pamilya ni Bobby. Nagmamadali niyang tanong, Mr. Taylor, anong nangyayari? Ordinaryong tao lang si Emily, bakit siya kinuha ng Capital City Martial Arts Association? Kinawayan ni Mike Taylor ang kamay at sinenyasan si Bobby na maupo. Nakaupo silang dalawa ng magkaharap, at huminto si Mike Taylor bago dahan-daang sinabing, maaaring may kinalaman ng bagay na ito sa iyong ama. Ang aking ama. Natigilan si Bobby. Humigop ng tubig si Mike Taylor, at nagpaliwanag. Noon, may utang na loob ako sa tatay mo. Kung wala siya, walang pamilyang Taylor ngayon, sabi ni Mike. Tumingin siya kay Bobby at nagpatuloy, alam mo ba kung bakit ko pinapunta si Emily sa River City para hanapin ka? Umiling si Bobby. Siyempre, hindi niya alam. Si Emily Taylor ay isang mataas at makapangyarihang miss, habang siya mismo ay isang lalaking may asawa na walang mga prospect. Ayon sa sentido komun, ang dalawa sa kanila ay dapat na walang anumang koneksyon. Si Bobby ay palaging naguguluhan tungkol dito. Sabi ni Mike Taylor, ideya din ito ng tatay mo, at sinabi lang niya sa akin na bagay kayong dalawa. Iginiit niya na dapat kayong dalawa ang magkasama, ngunit hindi niya sinabi sa akin kung bakit. Napatulala at natarante si Bobby. Ano ang ibig sabihin na dapat silang dalawa ang magkasama? At paano nalaman ng kanyang ama na perfect match ang dalawa? Kung hindi ako nagkakamali, ang pagsasama ay magiging kapaki-pakinabang para sa iyo at kay Emily, patuloy na sinabi ni Mike Taylor. Kaya, ang hakbang ng Capital City Martial Arts Association ay maaaring para lamang pigilan kayong dalawa na magsama-sama at magdulot ng kapahamakan para sa samahan. Kumunot ang noo ni Bobby at nagtanong, Mr. Taylor, nagsasabi ka ba ng totoo? Hindi mo lang ako ay comfort, right? Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Mike Taylor, si Emily ang aking mahal na apo, ang aking laman at dugo. Mas nag-aalala pa ako sa iyo. Hindi nakaimik si Bobby. Ganito talaga ang kaso. Alam ng lahat sa Capital City kung gaano kamahal si Mike Taylor kay Emily. Bagaman makapangyarihan ang Capital City Martial Arts Association, hindi nila babalewalay ng impluwensya ng pamilya Taylor, sabi ni Mike Taylor. Kaya, dapat ligtas si Emily.
Nang marinig ang mga salita ni Mike Taylor, medyo gumaan ang pakiramdam ni Bobby sa kanyang puso. Mas mabuting makinig ka sa payo ng Pavilion Master. May mga bagay na hindi pwedeng madaliin, sabi ni Mike Taylor. Huminga ng malalim si Bobby at tumango, naiintindihan ko, Mr. Taylor. Sa puntong ito, huminto si Bobby. Tumingin siya kay Mike Taylor at patuloy na nagtanong, sabi mo minsan ay may utang ka sa tatay ko. Ibig sabihin kilala mo siya. Humigop ng tubig si Mike Taylor at tumango, oo. Kung gayon, nasaan siya? Anong klaseng tao siya? At bakit hindi ko pa siya nakilala? Nag-aalalang tanong ni Bobby. Kabanata 546 is to 546. Sa harap ng tanong ni Bobby Aguilar, natural na inasahan ito ni Mike Taylor. Kaya, inihanda niya ang kanyang tugon na parang pinaghandaan. Wala akong gaanong alam tungkol sa iyong ama, ngunit alam ko na siya ay isang napakalaki ng tangkad, sabi ni Mike Taylor. Isang lalaking may malaking tangkad. Tumingin si Bobby Aguilar kay Mike Taylor. Maaari ba siyang maging mas kakilabot kaysa sa pamilya Taylor? Mapait na ngumiti si Mike Taylor, ang pamilyang Taylor ay hindi gaanong mahalaga sa kanyang paningin. Sa kanya, ang yaman ay walang kwenta. Pabayaan na lang ang aming maliit na pamilyang Taylor, sa kanyang kapangyarihan, maaari siyang makipag-ayos sa isang bansa. Kailangang huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Gaano dapat kalakas ang isang tao upang makipag-ayos sa isang bansa bilang isang individual? Bilang anak niya, naniniwala ako na wala kang gaanong potensyal, sabi ni Mike Taylor. Sa oras na iyon, pabayaan ang maliit na Capital City Martial Arts Association, kahit na ang opisyal na katawan ay kailangang magbigay ng mukha sa iyo. Ang antas ng kapangyarihang ito ay tila hindi maabot ni Bobby Aguilar. Kahit isang martial saint ay hindi makamit ito. Saan nagpunta ang tatay ko noon? Bakit hindi ko siya nakita? Mabilis na tanong ni Bobby. Umiling si Mike Taylor, bakas sa kanyang mga mata ang tononibik, Mr. Si Aguilar ay mahirap hulihin tulad ng isang celestial dragon at hindi siya isang taong mahuhulaan natin. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Bobby ang gayong paggalang sa mukha ni Mike Taylor. Sapat na ito para ipakita kung gaano kahalaga ang pagiging ama ni Bobby. Natahimik sandali si Bobby Aguilar, tumingin kay Mike Taylor, at sinabing, ibig sabihin ay may nahanap na ang Capital City Martial Arts Association. Tama, tumango si Mike Taylor. Bobby, bago ka pumasok sa antas ng marquee, subukang iwasan ang direktang salungatan sa Capital City Martial Arts Association. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar at sinabing, Mr. Taylor, naiintindihan ko. Nang gabing iyon, handa na si Bobby Aguilar. Kinabukasan, umalis siya sa Divine Alchemist Pavilion para makipagsapalaran. Samantala, nagpatawag muli ng pagpupulong ang Capital City Martial Arts Association. Hindi na si Bobby Aguilar lang ang pinupuntirya ng pulong na ito, kundi sina Bobby Aguilar at Emily Taylor. Sa isang sulyap, 4 lang ang tao sa malawak na meeting room, kasama si Emerson Holmes. Ngunit ang mga dumalo sa pulong ay higit sa 4. Nakatago sila sa mga anino, naririnig ngunit hindi nakikita. Pagkatapos ng aming pagsisiyasat, ang lahat ay pareho sa aming inaasahan, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw mula sa kadiliman. Ngayon, inimbestigahan namin si Bobby Aguilar, na malamang na may kaugnayan sa taong iyon, at ang kanyang pangangatawan ay isang magulong katawan, umalangaw-ngaw ang isa pang boses. Ang prinsesa ng pamilya Taylor, si Emily Taylor, ay nagtataglay ng kakaibang bloodline na lampas sa ating pangunawa. Ayon sa mga sinaunang tala, natural na magkatugma ang ganyang bloodline at ang magulong katawan ni Bobby. Kapag nag-intertwine sila, hindi na sila magagapi. Napatulala si Emerson Holmes. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na sa kabila ng paglilingkod bilang vice-presidente, wala siyang alam kumpara sa mga nakatataas na ito. Oo, plano naming gamitin ang bloodline ni Emily. Kung ito ay matagumpay, si Emily ay talagang magiging pinakapinagmamahalaang asset ng Capital City Martial Arts Association. Isa pang boses ang umalangaw-ngaw mula sa dilim.
Agad na tumayo si Emerson Holmes at sabik na sinabi, ngunit, si Miss Taylor ang prinsesa ng pamilya Taylor. Kung ikukulong natin siya ng walang magandang dahilan, papayag ba ang pamilya Taylor? Natahimik sandali ang silid bago may sumagot, sabihin kay Killen Taylor na gagarantyahan namin ang kaligtasan ni Emily at magbibigay ng ilang partikular na benepisyo sa pamilya Taylor. Oo, kung buhay pa si Dwayne Taylor, baka medyo mahirapan. Para kay Killen Taylor, hindi mahalaga ang sapat na ang kaunting kalamangan. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Emerson Holmes. Kung gayon, paano si Bobby Aguilar? Biglang may naisip si Emerson. Patayin mo siya, isang salita mula sa kadiliman. Nang marinig ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Emerson. Sinong mag-aakala, ang labanan nina Bobby Aguilar at Dexter Blair ay magbubunga ng ganoong komplikasyon. Hindi lang iyon, tila tahimik ding nagbabago ang sitwasyon sa capital city. Marami sa mga nakatagong high-level na mandirigma sa Pyro ay dahan-daang lumalabas. Kinabukasan, nagpaalam si Bobby Aguilar sa Pavilion Master at umalis sa Divine Alchemist Pavilion. Siya ay umalis patungo sa Hilagang Kanluran, naglalakad sa paglalakad, na hinahasa ang kanyang panloob na estado ng pag-iisip sa lahat ng oras. Di nagtagal pagkatapos umalis si Bobby Aguilar sa Divine Alchemist Pavilion, nabighani si Joshua Hess. Nanlamig ang ekspresyon ng mukha niya nang ibaba niya ang cellphone niya. Mula ngayon, pansamantalang pamamahalaan ni Toby Bacchus ang Great Saint Sect, malamig na sabi ni Joshua Hess. Master, saan ka pupunta? Nagmamadaling tanong ng matandang tinutukoy na Toby Bacchus. Isang nakagigimbal na hangarin sa pagpatay ang bumungad sa mukha ni Joshua Hess, habang malamig niyang sinabi, ang pumatay ng tao. Green City, na matatagpuan malalim sa Hilagang Kanluran. Totoo sa pangalan nito, ang lungsod ay Lantian. Hindi tulad ng pagkatiwangwang ng mga nakapaligid na lungsod, lahat dito ay malago at Lantian, parang kagubatan. Dahil ito ay matatagpuan malalim sa Hilagang Kanluran, karamihan sa mga residente nito ay umalis sa Green City upang manirahan sa mas malalaking lungsod. Nagresulta ito sa isang kalat-kalat na populasyon sa Green City, ngunit isang nakakagulat na malaking bilang ng mga sekta. Habang ang mga nakapaligid na lungsod ay lahat ng disyerto, ang luntiang lungsod na ito ay luntiang Atlantean. Sabi ni Bobby Aguilar sa sarili, hinaplos ang kanyang baba. Inilabas niya ang kanyang divine sense, sinusubukang damahin ang kapaligiran ng Green City. Mabilis, naramdaman ni Bobby Aguilar na may mali. Sa direksyon ng Hilagang Kanlurang sulok, mayroong isang mailap na chi na nagbabago-bago. Ang chi na ito ay lumitaw at nawala ng pabago-bago. Ito ay hindi partikular na malakas, ngunit ang distansya ay malaki. Hindi nag-aksaya ng oras si Bobby Aguilar at agad na tinungo ang Hilagang Kanlurang sulok. Pagdating sa Hilagang Kanlurang sulok, nakita niya ang isang higanteng bato, kasing laki ng pintuang bayan, na dumating sa kanyang paningin. Ilang itim na sasakyan ang nakaparada malapit sa parang gate ng lungsod na ito. Tumangala si Bobby Aguilar sa napakalaking bato, kung saan nakasulat ang ilang malalaking karakter, Beaufort Tower. Anong katangahan ng pangalan? Hindi napigil ang magkomento ni Bobby Aguilar. Sinubukan niyang maramdaman ang chi at, sigurado, ang mga bakas ng chi ay talagang nagmumula sa Beaufort Tower na ito. Saglit na nag-isip si Bobby Aguilar at saka naglakad papasok ng may malalaking hakbang. Sa loob ng Beaufort Tower, ay isang malaking nabakuran na lugar, hindi bababa sa karaniwang manor ng mga mayayamang kabahayan. Sinundan ni Bobby Aguilar ang chi, naglalakad patungo sa isang tiyak na direksyon. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang malaking lawas sa kanyang paningin. Yumuko si Bobby Aguilar, sumalok ng malinaw na tubig gamit ang kanyang kamay. Matapos humigop, may nakita siyang kakaibang lasa sa tubig. Ang tubig sa lawa ay may chi, ngunit ang lasa nito ay kakaiba, hindi katulad ng Water Dragon Cave, bulong ni Bobby Aguilar. Ang pakiramdam na ito, para bang ang chi ay natunaw ng hindi mabilang na beses. Casual na pinulot ni Bobby Aguilar ang isang malaking bato at itinapon ito sa lawa. Muli siyang humigop ng tubig sa lawa,
nalaman niyang iba na ang lasa sa pagkakataong ito. Kung ikukumpara sa unang scoop ng tubig, ang cheese sa tubig ng lawa sa pagkakataong ito ay tila mas mayaman. Ito ay kakaiba, sabi ni Bobby Aguilar, nalilito. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang isang maliit na pasukan sa hangganan ng lawa. Ang tubig sa lawa ay tila umaagos mula sa pasukan na ito. Kabanata 547, Kabanata 547, ang impostor. Isa. Talagang may lihim na nakatago dito, sabi ni Bobby Aguilar na may kaunting pananabik. Pagkatapos ng trekking ng ilang araw, nakahanap na si Bobby ng lugar na may chi. Kaya, mabilis siyang tumungo patungo sa puwang sa tanawin. Sino ka, at sino ang nagpahintulot sa iyo na pumunta dito? Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang nagmula sa likuran ni Bobby. Paglingon niya, nakita niya ang dalawang lalaki na maingat na nakatingin sa kanya. Inilabas ni Bobby ang kanyang aura at natuklasan na ang dalawang ito ay talagang mga Grandmaster. Ha! May mga Grandmaster dito. Hindi maiwasan ni Bobby na magulat. Sabihin sa amin kung sino ka at sino ang nagpapasok sa iyo. Sigaw ulit ng dalawang lalaki. Sumabog ang kanilang mga aura, puno ng hamog na nagyelo ang kanilang mga mukha, at tila handa na silang atakihin si Bobby. Ikinulong ni Bobby ang kanyang mga kamay at magalang na sinabi, ang pangalan ko ay Bobby Aguilar. Nakapasok ako nang hindi sinasadya at naakit ako sa lawa. Bobby Aguilar. Nang marinig ang pangalang ito, natigilan ang dalawang lalaki. Nagpalitan sila ng tingin bago nagmamadaling nagtanong, ikaw ba ang Bobby Aguilar na nanakit kay Dexter Blair? Hindi maiwasan ni Bobby na magulat. Mabilis bang kumalat ang salita? Oo, ako iyon, tumanggo si Bobby. Ang dalawang lalaki ay agad na nagbago ng kanilang saloobin at magalang na sinabi, matagal na naming narinig ang katanyagan ni Mr. Aguilar, hindi namin akalain na talagang makikita ka namin ng personal. Mr. Aguilar, ikaw ang aming idolo. Walang takot sa makapangyarihan at handang lumaban hanggang kamatayan, noon pa man ay gusto ka naming sundan. Hindi mapigilan ni Bobby na mapahiya. Siya ay magalang na tumugon, pareho mo akong pinahahalagahan. Itinuro ang lawa, nagpatuloy si Bobby, nga pala, saan nanggagaling ang chi sa lawa na ito? Bakit minsan malakas at minsan mahina? Nang marinig ito, bakas sa mukha ng dalawang lalaki ang pagkapahiya. Awkward nilang paliwanag, Mr. Aguilar, hindi naman sa ayaw naming sabihin sa iyo, ngunit ito ang aming sikreto, at hindi kami pinapayagang ibahagi ito sa mga tagalabas. Paano kung dadalhin kita para makilala ang Sectmaster natin? Saglit na nag-isip si Bobby at tumanggo, sige, pahalagahan ko iyon. Kaya naman, sinundan ni Bobby ang dalawang lalaki patungo sa isang gusali sa di-kalayuan. Diretsyong dinala ng dalawa si Bobby sa ika-27 palapag kung saan huminto sila sa isang opisina. Mr. Aguilar, ito ang Sectmaster's office natin, magalang na sabi ng dalawang lalaki. Bahagyang yumuko si Bobby bilang tanda ng pasasalamat. Tapos, kumatok si Bobby sa pinto. Hindi nagtagal, isang malamig na boses ng babae ang nagmula sa loob, sino ito? Sectmaster, may naririto upang makita ka, nagmamadaling ulat ng dalawang Grandmaster. Teka, nasa meeting ako ngayon, hindi mo ba alam? Malamig na sagot ng babae. Mukhang nahihiya ang dalawang Grandmaster. Bulong ng isa sa kanila, Mr. Aguilar, mangyaring huwag isip. Ang aming Sectmaster ay nakatagpo kamakailan ng ilang problema at medyo irritable. Ayos lang, nakangiting sagot ni Bobby. Bilang bisita, natural na hindi magagalit si Bobby. Makalipas ang halos kalahating oras na paghihintay sa pinto, tuluyan na itong bumukas. 4 o 5 tao pagkatapos ay lumabas mula sa loob. Ang ikinagulat ni Bobby ay ang mga individual na ito ay talagang peak form of Grandmasters. Sa ganitong uri ng kapangyarihan, tiyak na magiging top tier sila sa Green City. Pumasok ka. Kasunod yun ay narinig ang boses ng babae. Pumasok agad si Bobby sa opisina. Sa unang tingin, napansin niya ang isang babaeng malamig ang mukha na nakaupo sa harap ng mesa. Ang kanyang balat ay maputi, at siya ay medyo kaakit-akit,
ngunit may bakas ng pag-aalala sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sino ka? Nang makita si Bobby ay kumunot ang noo ng babae. Bago makapagsalita si Bobby, ang dalawang lalaki sa tabi niya ay nagmamadaling nagsabi, "Sec Master, ito ang sikat na Bobby Aguilar." Hello, magalang na bati ni Bobby. Gayunpaman, malamig na kinut siya ng babae, nitong mga nakaraang araw, mayroong hindi bababa sa 8 tao na nagsasabing sila si Bobby Aguilar, lahat sila ay manloloko. Bagamat maraming mga video ni Bobby, lahat sila ay kinunan sa panahon ng labanan, at ang malakas na chi na nilalaman nito ay nagpahirap sa taong kumukuha ng pelikula na makalapit. Nagresulta ito sa pagiging imposibleng makita ang mukha ni Bobby sa mga video, na nakakuha lamang ng malabong figure. Nang marinig ito ni Bobby ay natigilan. Nahihiyang tanong niya, "Ginagaya ako ng mga tao. Para saan? Akala mo talaga ikaw si Bobby Aguilar?" Malamig na sagot ng babae. Sino ang hindi nakakaalam na si Bobby Aguilar ay nasa Divine Alchemist Pavilion ngayon? Kahit wala siya, dapat nasa capital city siya. Walang paraan na pumunta siya sa aming munting-luntiang lungsod. Malamig na sabi ng babae. Walang magawang paliwanag ni Bobby, "Ako talaga si Bobby Aguilar. Kakaalis ko lang sa Divine Alchemist Pavilion, at ang dahilan kung bakit ako pumunta dito ay dahil sa lawa sa labas." Magsasalita pa sana ang babae, biglang pumasok sa kwarto ang isang lalaki. "Polly Reeves, nandito si Bobby Aguilar," anunsyo ng lalaki. Hindi napigilan ni Polly Reeves na matawa, "Narinig mo yun? Dumating na ang isa pang Bobby Aguilar. Papasukin mo siya." Isang mapaglarong kislap ang bumungad sa mukha ni Bobby. Nakahanap siya ng mauupuan at tahimik na naghintay sa pagdating ng Bobby Aguilar. Maya-maya pa ay pumasok sa kwarto ang isang gwapong binata. Casual na sinabi ng lalaki, "Patriarch Reeves, balita ko may mga problema kakamakailan." Si Polly Reeves, walang ekspresyon, ay nagtanong, "Ikaw si Bobby Aguilar?" "Talaga, ako si Bobby Aguilar," walang pakialam na sagot ng lalaki. Napangisi si Polly Reeves, "Kung gayon, bakit wala ka sa Divine Alchemist Pavilion? Anong ginagawa mo sa Green City?" Humalaklak ang impostor at sumagot, "Nabalitaan ko na ang sinumang tumulong kay Patriarch Reeves na lutasin ang kanyang mga problema ay makakakuha ng $1 bilyon at makasama siya ng isang gabi ng pagnanasa." Saglit na huminto, nagpatuloy ang impostor, "Siyempre, napadaan lang ako sa Green City at nagpasyang tumulong, hindi para sa anumang maliit na pakinabang." Walang ipinakitang emosyon si Polly sa kanyang mukha, malamig na nagtanong, "Paano mo mapapatunayang ikaw si Bobby Aguilar?" Walang pag-aalinlangan, ang katawan ng impostor ay nanginginig, at ang mga pagsabog ng gintong liwanag ay sumabog mula sa kanyang anyo. Nang makita ang gintong liwanag, hindi maiwasan ni Bobby na mamangha. Iyan ay halos isang solidong imitasyon. Golden Chi. Nagulat ang mga nanunood nang makita ito. Kapag si Bobby Aguilar ay lumaban, ang ginintoang liwanag ay laging sumisikat. Mukhang siya talaga si Bobby Aguilar. Maging ang bakas ng pagkagulat ay lumitaw sa mukha ni Polly Reeves. "Ikaw ba talaga si Bobby Aguilar?" Tanong niya, mabilis na tumayo. Nagkunwaring inis ang impostor, "Naparito ako upang tulungan ka dahil sa kabaitan, ngunit nagdududa ka sa akin. Kung ganoon, aalis na ako." Matapos bigkasan ang mga salitang iyon, tumalikod ang impostor para umalis. Nagbago ang mukha ni Polly, at mabilis niyang pinigilan ang impostor, na magalang na sinabing, "Hindi ko sinasadyang masaktan. Kaya lang napakaraming impostor lately. Sana ay hindi mag-isip si Mr. Aguilar." Saka lamang tumanggo ang impostor na may kasiyahan. Kasunod nito, nilingan ni Polly si Bobby at malamig na sinabi, "Maaari ka nang umalis." Hindi napigilan ni Bobby na mawalan ng magawa, "Hindi mo ba masasabi na ang lalaking ito ay halatang manloloko at babero, at naniniwala ka pa rin sa kanya? Anak, anong sabi mo?" Nang marinig ang mga salita ni Bobby, galit na galit ang mukha ng impostor, at bumungad sa kanyang katawan ang gintong liwanag. Kabanata 548, Kabanata 548, Shiegap. Bago pa makapagsalita si Bobby Aguilar, malamig na sinaway ni Polly Reeves, "Lumabas ka.
Nagkibit-balikat si Bobby Aguilar, hindi man lang naabala. Nandito siya para sa tubig ng lawa noong una. Dahil hindi sila naniwala sa kanya, baka siya mismo ang mag-explore. Tumayo si Bobby Aguilar at lumabas ng opisina. Isang boses ang sumunod sa kanya, "So, peke ang batang iyon." Akala ko talaga siya si Bobby Aguilar. Mukhang napakakulimlim niya, tiyak na hindi isang mabuting tao. Hindi mapigil ang mapangiti ni Bobby Aguilar. Hindi niya akalain na ang kanyang reputasyon ay napakahusay na ang mga tao ay magsisimulang gayahin siya. Siyempre, ito ay isang magandang bagay. Ipinakikita lamang nito na ang impluwensya ni Bobby Aguilar ay higit na lumampas sa imahinasyon. Muli, tumayo siya sa harap ng lawa at naramdaman ang mahinang chi na nagmumula rito. Para kay Bobby Aguilar, ang pinakamahalagang bagay na nasa kamay ay upang mabilis na dagdagan ang kanyang paglilinang at hakbang sa military marquee realm. Kapag nakapasok na ako sa military marquee realm, ako mismo ang pupunta sa Capital City Martial Arts Association para mag-settle ng mga score. Matatag na nalutas ni Bobby Aguilar. Pagkatapos, sinundan niya ang lawa at hindi nagtagal ay nakarating siya sa puwang na iyon. Ang lahat ng tubig sa lawa ay dumaloy sa puwang na ito. Pagsilip sa siwang, nakita niya ang isang maliit na batis. Tumayo si Bobby Aguilar sa tabi ng batis, yumuko, sumalok ng tubig at tinikman ito. Sa katunayan, ang chi ay ilang beses na mas malakas. Habang sinusundan ni Bobby Aguilar ang batis, hindi nagtagal ay may natuklasan siyang abnormal. Ang batis ay pabilog at kalaunan ay dumaloy pabalik sa lawa. Sa madaling salita, ito ay stagnant water. Kakaiba. Lalong humigpit ang pagkunot ng noo ni Bobby Aguilar. Nakatayo sa tabi ng lawa, bumulong-bulong siya, maaaring nasa ilalim ng tubig na ito ang sikreto. Sa pag-iisip ng gayon, tumalon si Bobby Aguilar sa lawa. Habang sumisid siya, nagulat siya nang makitang mas malakas ang pressure sa ibaba at mas siksik ang chi. Ang lawa na ito ay mas malalim kaysa sa naisip niya. Matapos ang pagsisid ng 10 metro pababa, sa wakas ay nahawakan niya ang ilalim. Napakadilim sa ibaba, ginamit ni Bobby Aguilar ang water evasion technique mula sa mga lihim na sining at gumamit ng espiritual na apoy upang maipaliwanag. Mabilis, may nakita siyang kakaiba. Nagkaroon ng malaking puwang sa lupa sa ilalim ng tubig. Ang lahat ng chi ay nagmumula sa puwang na ito. Sumugod si Bobby Aguilar, at nang subukan niyang buksan ang puwang, nalaman niyang napakahirap. Agad na itinulak ni Bobby Aguilar ang kanyang inner strength, na ikuyom ang kanyang kamao at pinalo. Nakalulungkot, ang tigas ng agwat ay higit na lumampas sa inaasahan ni Bobby Aguilar, at hindi niya ito maalis kahit kaunti. Anong hard rock? Hindi maitago ni Bobby Aguilar ang pagkagulat. Naka-cross-legged siya sa ilalim ng tubig, ninanamnam ang gumugulong na chi. Ang agwat ay nagbabago sa laki at ang bumubulusok na chi ay nag-iiba sa konsentrasyon. Ang mga mata ni Bobby Aguilar ay kumikinang sa pananabik. Ito ang natural na chi formation ng mundo. Labis na nasasabik si Bobby Aguilar. Sa madaling salita, ang chi na ito ay ang pinakadalisay na anyo, isang nalalabi noong hindi na bago ang mundo. Hindi tulad ng mga halamang gamot, kahit na sila ay 1,000 taong gulang, sa karamihan sila ay isang kamalig ng chi. Ngunit ang chi na ito, na walang halong, na walang mga dumi, ay hindi nakikilala sa chi nang ang mundo ay hindi na bago. Sa kapaligirang ito, may natitira pang chi gap. Bakas sa mga mata ni Bobby Aguilar ang tuwa. Ano ang impyerno sa ilalim ng puwang na ito? Ito ba ay isang mundo kung saan hindi pa nawawala ang chi? Hindi maisip. Sa ganoong puwang, ang enerhiya ng chi ay walang katapusan. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at naupo kaagad na naka-cross-legged, nagsimulang sumipsip ng chi sa ilalim ng tubig. Dahil malapit sa gap si Bobby Aguilar, kaya ang enerhiya ng chi na bumulwak ay agad niyang hinigup. Sa itaas, walang sinuman sa Beaufort Tower ang nakakaalam na nasa ilalim ng tubig si Bobby Aguilar. Sa takip silim, maraming ordinaryong tao ng Green City ang lumitaw sa tabi ng lawa. Kumukuha sila ng tubig sa lawa habang hawak ang kanilang mga balde.
Sa oras na ito, dumating si Polly Reeves sa lawa kasama ang isang impostor. Anong nangyayari dito? Sumimangot ang impostor. Napangiti si Polly Reeves at sinabing, Mr. Aguilar, hindi mo alam, ang tubig dito ay nakapagtataka, kalahati ng mga tao sa Green City ay pumupunta rito para kumuha ng tubig na maiinom. Nataranta ang impostor, magical. Paano ito magical? Nakakapagpagaling ito ng mga sakit at nakakapagpaalis ng sipon. Napangiti si Polly Reeves. Miss Reeves. Habang nagsasalita siya, sunod-sunod na nagsidatingan ang mga nag-iigib ng tubig para batiin si Polly Reeves. At ngumiti din si Polly Reeves at tumugon sa bawat isa. Hindi na nagtanong pa ang impostor, tumingin siya kay Polly Reeves at nakangiting sinabi, Patriarch Reeves, sinabi mo na lahat ng kondisyon ay totoo, tama ba? Sa pagbanggit nito, hindi maiwasang mamula ang mukha ni Polly Reeves. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, syempre totoo, hanggat ligtas ang Beaufort Tower, maipapangako ko sa iyo ang anuman. Tuwang-tuwa ang impostor, sumugod siya at sinabing, Patriarch Reeves, gumagabi na, bakit hindi na tayo magpahinga? Ganito kaga. Medyo awkward si Polly Reeves. Ngumiti ang impostor at sinabing, hindi ka ba napapagod? Tara na. Habang sinasabi niya ito, sinubukang hilahin ng impostor si Polly Reeves. Medyo lumalaban si Polly Reeves, ngunit para sa Beaufort Tower, nakangangalang ang kanyang mga ngipin at sinundan ng impostor. Patriarch Reeves, hindi ito maganda. Maya-maya lang, may ilang taong tumakbo. Kumunot ang noo ni Polly Reeves at sinabing, anong problema, bakit ka nagmamadali? Body, darating si Body Gordon. Nang marinig lang ang pangalan ni Body Gordon ay umasim na ang mukha ni Polly Reeves. Sa loob ng ilang araw, tinitingnan ni Body Gordon ang Beaufort Tower, sinusubukang pilitin si Polly Reeves na isuko ito ng maraming beses. Si Body Gordon ay ang lokal na malupit na may malaking kapangyarihan, at higit sa lahat, ang nasa likod niya ay ang Great Saint Sect. Bilang isang babae, hindi tugma si Polly Reeves para kay Body Gordon. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa maraming tao, ngunit nang marinig ang pangalan ni Body Gordon, tumanggi silang lahat. Dahil sa desperasyon, naisip ni Polly Reeves si Bobby Aguilar. Sa mga mata niya, baka si Bobby Aguilar lang ang hindi natatakot sa Great Saint Sect sa likod ni Body Gordon. Huwag kang mag-alala, kasama namin si Mr. Aguilar, itong tinatawag na Body Gordon ay parang patay na. May nagsalita sa gilid. Hindi malay ni Polly Reeves na tumingin sa impostor at bumulong, Mr. Aguilar, umaasa ako sa iyo. Dumilim ang mukha ng impostor at hindi niya maiwasang magmura, di ba bukas pa siya pupunta? Bakit ang aga niyang dumating? Kahit na iniisip niya ito, ang sitwasyon ay mahirap na, ang impostor ay maaari lamang subukang magtanong, anong uri ng paglilinang mayroon itong Body Gordon? Kinagat ni Polly Reeves ang kanyang labi at bumulong, siya ay isang half-step martial marquis, minsan ay kabilang sa Great Saint Sect. Nakikinig lang sa mga salitang half-step martial marquis, ang mukha ng impostor ay naging ganap na itim. Itong kalahating hakbang na martial marquis ay wala. Hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap ni Mr. Aguilar. Sigaw ng lalaki sa gilid. Pagkasabi noon ay tumingin siya sa impostor at ngumisi, Mr. Aguilar, pumayag ka ba? Ang impostor ay patuloy na nagmumura sa kanyang puso, at ang kanyang isip ay tumatakbo upang malaman kung paano makakatakas. Itong kalahating hakbang na martial marquis ay wala. Sino ang nagsasalita ng baliw? Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang boses ni Body Gordon ay nagmula sa hindi kalayuan. Kabanata 549, Kabanata 549, Direktang Pananahimik sa Lungguhit 1. Sa isang sulyap, nakita nila ang isang malakas na lalaki na humahakbang patungo sa kanila. 4 o 5 tao ang sumunod sa kanya. Bawat isa sa kanila ay isang Grandmaster. Nagbago ang mukha ng impersonator, at agad siyang nakaramdam ng gulo. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Paano makakarating si Body Gordon isang araw ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya? Sinulyapan ni Body Gordon ang lahat, at walang nang ahas na magsalita kahit sandali.
Pagkatapos, bumagsak ang tingin niya kay Polly Reeves. Patriarch Reeves, nakapagdesisyon ka na ba? Nakangiting tanong ni Bobby Gordon. Nagbago ang mukha ni Polly. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Mr. Gordon, ang Beaufort Tower ay ipinamana ng aming pamilya sa mga henerasyon. Gusto mong sakupin ito, ngunit hindi makatwiran. Hindi makatwiran. Ngumuso si Bobby Gordon, pagkatapos ay nagsabi, tama na sa kalokohan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, itinakda ko ang aking isip sa Beaufort Tower. At saka, sasabihin ko sa iyo, hindi lang ito ang aking ideya. Ito ay utos mula sa Great Saint Sect. Nang marinig ang pangalang Great Saint Sect, muling nagbago ang mukha ng lahat. Bilang numero 1 sekta sa Hilaga, bakit ita-target ng Great Saint Sect ang lugar na ito? Patriarch Reeves, tinalakay ko ito sa iyo dahil maganda ka, nakangiti pa ring sabi ni Bobby Gordon. Paano ito? Ikaw ay naging aking babae, at ginagarantiyahan kita ng isang buhay na mayaman at luho. Kinuyam ni Polly ang kanyang mga pilak na ngipin, ang kanyang mukha ay sobrang putla. Pinagmasdan ni Bobby Gordon ang Polly sa kanyang harapan, halos maglaway. Nakasuot si Polly ng itim na mixing palda at v-neck shirt na nagpatingkad sa kanyang flawless figure. Sikat din siya bilang kagandahan sa Green City, nakilala bilang numero 1 kagandahan. Sino ba naman ang hindi matutukso? So, nakapagdesisyon ka na ba? Tumawa si Bobby Gordon. Nagdikit ang ngipi ni Polly. Hindi niya namamalian ang impersonator sa malapit. Bobby Gordon, huwag masyadong mayabang. Paano kung may suporta sa iyo ang Great Saint Sect? Sigaw ng katabi ni Polly. Tinuro niya ang impersonator at pinagsabihan, kilala mo ba kung sino ito? Siya ang sikat na Bobby Aguilar. Sa pagdating ni Mr. Aguilar, hindi maaaring kumilos ng walang ingat ang Great Saint Sect. Nang marinig ang pangalang Bobby Aguilar, ang mga mukha ni Bobby Gordon at ng iba pa ay nagbago ng husto. Ikaw ba si Bobby Aguilar? Pansamantalang tanong ni Bobby Gordon. Patuloy na nagbabago ang mukha ng impersonator, ngunit nakita niya ang bahagyang takot sa mukha ni Bobby Gordon. Kaya naman, nagpang-agot lang siya at sinabing, tama, ako si Bobby Aguilar. Kaibigan ko si Patriarch Reeves. Mangyaring umalis ka agad at huwag mo nang isipin ang Beaufort Tower. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Gordon. Narinig na niya ang pangalan ni Bobby Aguilar. Kahit ang sect master ng Great Saint Sect ay walang magawa sa kanya. Magsasalita pa lang si Bobby Gordon, biglang bumantong hininga ang isang lalaki sa tabi niya, ang dami ko nang narinig tungkol kay Bobby Aguilar. Sa tingin ko ito ay walang iba kundi isang walang laman na reputasyon. Habang nagsasalita siya, humakbang pasulong ang lalaki at tumingin sa impersonator. So, ikaw si Bobby Aguilar, ha? Matagal ko nang gustong matuto mula sa iyo at makita kung talagang kasing Diyos kagaya ng sinasabi ng mga tao. Nagbago ang mukha ng impersonator. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, sa tingin ko ay hindi na kailangan iyon. Hehe, ano, natatakot ka ba? Mukhang peke talaga ang tagumpay mo kay Dexter Blair. Malamig na sabi ng lalaki. Ang mukha ng impersonator ay naging sobrang pangit habang hindi niya namamali na tumingin kay Bobby Gordon. Gayunpaman, hindi kumilos si Bobby Gordon, na parang gusto rin niyang makita ang mga kakayahan ni Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, kumilos ka. Tingnan ko kung gaano ka talaga kakaya. Ang Grandmaster sa tabi ni Bobby Gordon ay sumigaw, at pagkatapos ay kinuyam ang kanyang mga kamao at umatake. Sa puntong ito, walang pagpipilian ng impersonator kundi ihanda ang sarili at harapin ang hamon. Ang golden light ay kumikislap sa kanyang katawan habang nakakuyom ang kanyang mga kamao at hinarap ang pag-atake. Sa sandaling magdikit sila, ang golden light ng impersonator ay nabasag kaagad, at ang kanyang braso ay nakayuko sa kakaibang anggulo. Natigilan ang lahat nang makita nila ito. Ang walang talo na si Bobby Aguilar mula sa mga alamat ay napakadaling natalo. Ha. Hindi napigilan ni Bobby Gordon ang tumawa. So, Bobby Aguilar ay isang walang laman na pangalan. Ni hindi niya matatalo kahit isang Grandmaster.
Si Polly at ang iba pa ay may mas pangit na hitsura sa kanilang mga mukha. Hindi ba sinabing half-step martial marquee si Bobby Aguilar? Paano siya natalo ng ganoon kadali? Hindi ko akalain na si Bobby Aguilar ay mamamatay sa aking mga kamay. Lumapit si Body Gordon at malamig na sinabi. Nataranta ang impersonator at yumuko sa lupa, nagmamakaawa, Mr. Gordon, hindi ako si Bobby Aguilar. Please spare me. Hindi ikaw si Bobby Aguilar. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Polly. Sa puntong ito, hindi na maipagpatuloy ng impersonator ang pagsisinungaling. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, ako, pinagnanasaan ko ang kagandahan ni Polly Reeves at sinabi kong ako si Bobby Aguilar. Akala ko papasok ka bukas. Kung makakatakas ako ng maaga sa umaga, magiging maayos ang lahat. Pero hindi ko inaasahan na darating ka ng maaga. Nang marinig ito ni Polly, itinadyakan ang kanyang mga paa sa galit. Tinuro niya ang impersonator at nagmura, ikaw bastard. Ngumisi si Body Gordon, Polly, bakit tutulungan ka ng totoong Bobby Aguilar? Bumakas ang lungkot sa mukha ni Polly. Oo, si Bobby Aguilar ang humamon sa pamilya Taylor. Bakit niya siya tutulungan? Sa sandaling ito, biglang inabot ni Body Gordon ang kanyang kamay at pinasabog ng sinag ng liwanag ang ulo ng impersonator. Dahil sa biglaang pagbabago ay namutla si Polly at ang iba pa. Patriarch Reeves, maaari mo rin akong sundin. Masungit na sabi ni Body Gordon. Mr. Gordon, huwag kalimutan ang mga utos mula sa itaas. Paalala ng isang lalaki sa tabi niya. Sumimangot si Body Gordon, nag-aatubili na sumulyap kay Polly, at sinabing, Patriarch Reeves, hintayin mo ako ng masunurin. Pagkatapos kong matapos ang aking negosyo, aalagaan kita ng mabuti. Mapatla ang mukha ni Polly, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Pagkatapos, tumingin si Body Gordon sa lawas sa harap niya. Ang Great Saint Sect ay dapat na tumutukoy sa lugar na ito, same time na sinabi ni Body Gordon. Oo, may tinatagong sikreto sa lawa na ito. Plano ng Great Saint Sect na magtatag ng pangalawang sekta dito, sabi ng katabi niya. Hindi na nagsalita pa si Body Gordon at ang iba pa. Agad silang tumalon sa lawa. Sa ibaba, si Bobby Aguilar ay nakaupo sa puwang, hinihigop ang chi na inilabas mula sa puwang. Sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng sunod-sunod na panginginig, na parang may papalapit sa kanya. Sino nandyan? Bahagyang binuksan ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at tumangala. Nakita niya ang apat na figure na sumugod sa kanya. Dahan-daang tumayo si Bobby Aguilar. Tahimik siyang tumingin sa mga taong ito at kumunat ang noo, sino ka? Natigilan din si Body Gordon, at agad na pinagalitan, sino ka? Sinong nagpaalam sa'yo dito? Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa kanya. Natuklasan niya ang sekreto ng lawa. Patayin mo na lang siya, malamig na sabi ng katabi niya. Tumango si Body Gordon, at naglakad patungo kay Bobby Aguilar. Kabanata 550, Kabanata 550, ang sakripisyo ni Polly Reeves sa Lungguhit Isa. Malamig na pinagmamasdan ni Body Gordon si Bobby Aguilar, ang kanyang aura ay lumalakas at humahakbang patungo sa kanya. Sa itaas nila, si Polly Reeves at ang iba ay may sobrang pangit na mga ekspresyon. Patriarch Reeves, umalis na tayo bago pa dumating si Body Gordon, may nagpayo sa gilid. Tama, kung hihintayin natin si Body Gordon na dumating, huli na ang lahat. Napabuntong hininga si Polly Reeves at same time na sinabi, hindi ako makaalis. Hindi ko kayang isuko ang Beaufort Tower. Patriarch. Ang pananatili dito ay magiging walang silbi. Ang Body Gordon na iyon ay isang kalahating hakbang na martial marquee, at sa likod niya ay ang suporta ng Great Saint Sect. Tama na yan. Sa halip na maghintay na mamatay, maaari pa tayong umalis sandali at humanap ng isa pang pagkakataon sa hinaharap. Namutla ang mukha ni Polly Reeves, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nag-aatubili na sinabi, marahil. Iyon lang ang tanging paraan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, may biglang pagsabog mula sa ibabaw ng tubig. Isang malaking alon ang lumundag mula sa tubig, at ilang figure ang lumipad palabas na parang mga kanyan. Sa isang sulyap,
Ang mga taong ito ay walang iba kundi si Bobby Gordon at ang kanyang partido. Sa sandaling ito, umagos ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Bobby Gordon, nabali ang kanyang braso, at mukha siyang lubhang nakakaawa. Anong nangyayari? Napatulala si Polly Reeves. Hindi nagsalita si Bobby Gordon ngunit nagmamadaling bumangon mula sa lupa, nakatitig sa lawa. Sa isang iglap lang, isang gintong liwanag ang sumikat. Dahan-daang lumabas ng lawa si Bobby Aguilar. Ikaw ba? Nang makita si Bobby Aguilar sa kanyang harapan, natigilan si Polly Reeves. Sumulyap si Bobby Aguilar kay Polly Reeves at saka itinuro si Bobby Gordon, galing siya sa Beaufort Tower mo. Gusto niya akong awayin nang walang sabi-sabi. Sa puntong ito, bumulong si Bobby Aguilar, napilitan akong ipagtanggol ang sarili ko. Ito ay pagtatanggol sa sarili, Patriarch Reeves. Huwag mo akong sisihin. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Polly Reeves na malunok ang kanyang laway. Si Bobby Gordon ay pinalipad ni Bobby Aguilar. Tandaan, si Bobby Gordon ay isang half-step martial marquis. Sir, wala akong pakialam kung sino ka. Nandito kami sa utos ng Great Saint Sect na bantayan ang lawa na ito. Sana hindi ka makialam, malamig na boses ang nanggaling sa katabi ni Bobby Gordon. Pinaikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, nanunuya, kaya, kayo ay mula sa Great Saint Sect. Mukhang ang Great Saint Sect ay nakatutok din dito. Ang gulo talaga. Dahil alam mo ang tungkol sa Great Saint Sect, nakikiusap kami na umalis ka sa lalong madaling panahon. May utang na loob sa iyo ang Great Saint Sect. Nagpatuloy ang lalaki. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na mapangiti, kung hindi mo binanggit ang Great Saint Sect, baka naligtas kita, pero ngayon. Sayang. Sa sandaling nahulog ang mga salita, biglang nawala ang figure ni Bobby Aguilar. Sa sumunod na segundo, sinampal siya ni Bobby Aguilar sa mukha. Sa isang sampal lang, sumabog na ang ulo ng Grandmaster. Malakas na bumagsak ang kanyang bangkay sa lupa. Bago pa makapag-react ang lahat, gumawa muli si Bobby Aguilar ng kanyang hakbang. Sa isang kisap mata, ang mga Grandmaster na iyon ay naging malamig na mga bangkay. Natigilan ang lahat. Ang pagpatay sa isang Grandmaster sa isang sampal. Gaano kalakas iyon? Ikaw na ngayon. Tumingin si Bobby Aguilar kay Bobby Gordon. Napakapangit ng mukha ni Bobby Gordon, at sumigaw siya, "Bata, sino ka?" Bobby Aguilar. Malamig na naglabas ng dalawang salita si Bobby Aguilar. Bobby. Bobby Aguilar. Bakit may ibang Bobby Aguilar? Parang mamatay na si Bobby Gordon. Tila nag-react si Polly Reeves at nagmamadaling humakbang pasulong, na nag-aalalang sinabi, "Mr. Aguilar, hindi ko nakilala ang totoong halaga ng Charles Mountain kanina. Tulungan mo akong itaboy siya." Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar at sinabing, walang kinalaman sa iyo ang pagpatay sa kanya. Minsan lang kasi niyang sinabi na hindi niya bibitawan ang isang tao mula sa Great Saint Sect. Isang malalim na takot ang bumangon sa puso ni Bobby Gordon, ngunit siya, kung tutuusin, isang kalahating hakbang na martial marquis at natural na hindi uupo. Ang katawan ni Bobby Gordon ay nag-iba-iba sa enerhiya, at ang kanyang laman at kalamnan ay nagsimulang mamaga. Agad na lumaki ang kanyang mga kalamnan, sumabog ang kanyang damit sa isang kisap mata. Bobby Aguilar, napakalayo mo na. Sa tingin mo ba madaling i-bully si Bobby Gordon? Sa galit na galit, si Bobby Gordon ay kinasuhan si Bobby Aguilar. Ang kanyang kamao ay kasing laki ng ulo ni Bobby Aguilar, at ang nakakakilabot na airstream ay nagdala pa ng malalaking alon sa kanyang likuran. Pumunta ka sa impyerno. Si Bobby Gordon ay umungal ng malakas. Malamig na sumangot si Bobby Aguilar, itinaas ang palad at marahang sinalubong ito. Flop! Ang malaking kamao ni Bobby Gordon ay hindi inaasahang napahawak sa kamay ni Bobby Aguilar. Ang mas nakakatakot ay kahit anong pilit ni Bobby Gordon na magpumiglas, hindi makawala ang kanyang mga kamay. Hindi ko inaasahan na ang Great Saint Sect ay ita-target din ang lugar na ito. Ang malamig na boses ni Bobby Aguilar ay umalangaw-ngaw sa tainga ni Bobby Gordon.
Napalunok si Bobby Gordon ng kanyang laway, napagtanto sa sandaling ito kung gaano kalawak ang distansya sa pagitan nila ni Bobby Aguilar. Huwag mo akong patayin, nanginginig na sabi ni Bobby Gordon. Umiling si Bobby Aguilar, paumanhin, tao ako sa aking salita. Nang bumagsak ang mga salita, biglang nagpuwersa si Bobby Aguilar gamit ang kanyang palad, na nadurog ang kamao ni Bobby Gordon. Sa sumunod na segundo, ang kamao ni Bobby Aguilar ay kuminang ng gininto ang liwanag at hamampas kay Bobby Gordon. Sa isang suntok, tinusok niya ang laman ni Bobby Gordon. Tumingin si Bobby Gordon sa butas sa kanyang dibdib, puno ng takot ang kanyang mga mag-aaral. Isang kalahating hakbang na martial marquee, ha? Ito ay isang mahusay na gamot na pampalakas. Hindi ito maaaring hayaang masayang. Itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay, at ang Heaven Swallowing skill ay bumangon sa isang iglap. Sa isang sandali, ang makapangyarihang si Bobby Gordon ay naging isang tuyong bangkay. Natahimik ang paligid. Tinakpan ni Polly Reeves ang kanyang bibig, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Salamat, Mr. Aguilar. Natauhan si Polly Reeves at nagmamadaling nagsalita. Salamat, Mr. Aguilar. Naghiyawan din yung iba. Tiningnan sila ni Bobby Aguilar at sinabing, gaya ng sinabi ko, walang kinalaman sa inyo ang pagpatay sa kanya. Ano ang ipinagpapasalamat mo sa akin? Bumulong si Polly Reeves, kahit na, nailigtas mo ang Beaufort Tower. Talagang tatandaan ko ang kabaitang ito. Gawin ang gusto mo. Ikanaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay. Mr. Aguilar, pumasok ka sa loob. Sabi ni Polly Reeves habang nakakuyom ang mga kamay. Kasunod ni Polly Reeves, dumating sila sa guest room. Dapat kayong lahat ay umalis sa ngayon. Ikanaway ni Polly Reeves ang kanyang kamay, pinaalis ang lahat sa paligid niya. Pagkaalis ng lahat, nilock ni Polly Reeves ang pinto. Pagkatapos, tumingin siya kay Bobby Aguilar at bumulong, Mr. Aguilar, ipinangako ko na hanggat tinutulungan mo akong lutisin ang problemang ito, maaari akong, makakasama ko siya ng isang gabi ng tagsibol. Habang nagsasalita siya, hinubad na ni Polly Reeves ang kanyang itim na miniskirt.